أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng tafsir ng Quran, Surah Al-Baqarah. Tayo ay nasa ayah 190 at inshallah kung matapos natin hanggang 193 inshallah, kaya hatiin natin inshallah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. So ang ayah na ito sa ayah 190 ng Surah Al-Baqarah, sabi nga ng mga mufassirun, ito ang unang-unang ayah na nireveal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagpapahintulot ng kital o ng jihad. Pagpapahintulot ng kital o ng jihad. Na nung una talaga na ang mga Muslim ay sila ay ibig sabihin ng sila ay wag muna makipaglaban. Kasi ang ginagamit yun ng mga ulama ng tafsir, yung kap na kataas, nakaganyan yung kamay, nakaharap yung kanilang palad. Ang tinutukoy dito na huwag munang makipaglaban. Pangalawa, ito ang pangalawang marahil o martaba ng jihad na ang mga Muslim ay pinahintulutan sa Makkah na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay maghijra na sa Madina, na na-establish na talagang Islam at sila ay mayroon na silang amir o khalifa, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay mayroon ng uwa o kudra at ang mga Muslim ay iisa ang kanilang paniniwala. Isang kanilang iman, ang kanilang akida. Hindi sila watak-watak. Kung anong sabihin ng kanilang imam, ng kanilang amir, lahat sila ay sumusunod, walang sumasalungat sa kanila. Ang kital o jihad ito ay tinatranslate ng marami na holy war. Actually, ang salita ay hindi dapat gamitin sa Islam. Wala tayong makikitang salita sa Arabic na ang ibig sabihin ng salitang jihad ay holy war. Gamitin talaga natin jihad o pakikipagdigma. Fight in the cause of Allah. Jihad fi sabilillah, yung mga nabanggit sa Quran, o kital fi sabilillah, yun ang mga nabanggit. Pakikipagdigma fi sabilillah, yun ang mga nabanggit sa Quran at sa Sunnah. Holy war, o minsan ginagamit din sa propeta, holy prophet, holy, hindi natin makikita. May iba pa gumagamit hasrat. Ayan ay mga walang terminology, walang basihan sa kitab at saka sa Sunnah. So gamitin natin kung ano nabanggit sa Quran at saka sa Sunnah ng mga terminology na ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang jihad, ito isa sa pinakamalaking pagkatapos ng mga paraid, ng mga obligatory na duty. May kilap ang mga ulama kung ano ito ba ang pinakapadail, talibul ilm o jihad. At ang tinutukoy dito, jihad at-talab. Tinutukoy natin pinag-ano. Kasi ang jihad, dalawang klase. Jihad ad-dipa, jihad at-talab. Dipa to dip. Yung kapag tayo inatake, i-depend talaga. Ito ay fard aim. Kapag ang mga Muslim ay inatake ng kalang kaaway, ito ay obligado sa kanilang lahat. Pero yung sinabi natin, kung mayroon silang kuwa o kudra o kakayahan na makipagdigma, ito ay fard kifaya. So ang tinutukoy dito ay yung fard kifaya, kung alin ba ang padila o abdal, ang jihad o talibul ilm. So inshallah, i-discuss natin yan sa Kitab al-Ilm mamaya sa Sahih Bukhari. Kasi nandun ang munasaba ng topic, inshallah. So ayon sa mga ulama, ang jihad, ito ay 5 martaba. O 5. Una, jihad an-nafs. Na ang isang Muslim, talagang pagsikapan niya, literally, ibig sabihin sa tayong jihad sa luga, struggle, ikaw ay mag-struggle, magsikap talaga. At iba pang mga ginagamit nilang lingwa, ang ginagamit talaga dito ay struggle.
Ngayon, jihad an nafs, na mag-struggle tayo unang-una laban sa ating sarili sa pamagitan ng pagsunod sa lahat ng pinag-uutos at paglayo o pag-iwas sa mga pinagbabawal. Ang isang Muslim, napakahirap sa isang Muslim na talagang magampanan niya ang kanyang mga tungkulin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng masunod niya ang lahat ng pinag-uutos. Maging nga ang kamsa salawat ay masyakka o napakahirap sa mga Muslim pagpunta sa masjid. Halimbawa, Fajar, sa umaga, napakarami sa atin na nahihirapan talagang magsala sa masjid sa Fajar o magsala ng Fajar sa tamang oras. Ang tinutukoy natin sa tamang oras. Marami sa atin nalilate sa tamang oras. Ito ay struggle na dapat talaga pagsikapan natin. Ganon din ay yung paglayo sa mga muharramat, sa mga mahdurat, sa mga pinagbabawal. Napakaraming pagsubok sa ating mga Muslim na talagang ang amarasu, ang pagbulong sa ating sarili mismo upang tayo ilayo sa pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kasalanan. Ito ay minsan hindi natin matalo ang ating sarili. Pangalawa, jihad against shaitan. Jihad against shaitan. Na ang shaitan na tinutukoy dito ay minal jin wal ins. Na ang isang Muslim, paglabanan niya talaga ang kanyang sarili na huwag siyang magapi ni shaitan sa waswas ni shaitan. Halimbawa, ang mga jin, hindi natin nakikita. Sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna shaitan aduwwun lakum fattakiduhu aduwa. Si shaitan ay talagang clear enemy nating mga insan, lalo na mga believer. Kunin talaga natin siyang kaaway. So ang mga jin, hindi natin sila nakikita, kaya lang mas sila ay kayang gapiin ng believer kapag sila talaga ay nakahawak sa teaching ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung ba, yung mga adkar, mga dua. Kapag yan ay pinanatili natin sa ating buhay, hindi tayo malalapitan ng jin na shayatin. Minsan, ang jin na insan, kahalubilo pa natin. Ito minsan ang delikado o mahirap gapiin, minsan nagpapanggap na Muslim, mga munapikon na shayatin, na mga human being na nagkiklaim na sila Muslim, yung pala sila ay kaaway natin. Pangatlong level ng jihad ay yung jihad against usat o mga disobedience at mga Muslim sa pamagitan ng kanilang mga syubha at kasyahawat. So ang ano dito ng Muslim, na ang isang Muslim dapat talagang manatili ang mga Muslim sa wal amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Wal takun minkum ummatan yad'una ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. So ang mga Muslim na lagi tayo nagpapaalala sa ating mga kapatid na mga Muslim sa kabutihan yung mga nagkakasala o nakakalimot o disobedience sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ipaalala natin sa kanilang pagbabawal sa mga kasamaan o pinagbabawal. So ito ay patuloy. Kapag ang mga Muslim ay umalis sa wal amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, ito ay palatandaan ng kahinaan nating mga Muslim. Ito ay palatandaan ng ating kahinaan. Pang-apat, jihad al-munafiqun. Ito ang isa sa pinakamatinding jihad, ang jihad sa mga munafiqun. Na mga munafiqun, talagang hindi natin alam kung hindi natin sila, ang isang Muslim na hindi talaga nag-aaral ng kanyang akida, hindi niya ma-recognize, minsan wala siyang porkan kung sino talaga ang mga munafiqun. Maliban lamang doon sa mga tao talaga na nakahawak sa teaching na Allah Subhanahu wa Ta'ala na pagkakalooban ng porkan. So isa sa mga may mga nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga ng lipa. Halimbawa, na sila ay hindi pa pagkakatiwalaan, kapag sila ay palagi nagsasalita, nagsisinungaling, at di ba pa mga alaman ng munafiqun. Pinakaalaman talaga nila na sila ay kapag ang mga Muslim ay napapahamak, sila ay natutuwa o nalulugod. Yan ang palatandaan ng mga munafiqun. At kapag ang mga Muslim ay dumaranas ng kabutihan o tagumpay o lahat ng uri ng khair, sila naman ay
Nalulungkot. Una, natutuwa sila kapag ang Muslim ay napapahamak. Kapag may mga dumarating na kapahamakan sa mga Muslim. At kapag naman may dumarating na kabutihan sa mga Muslim, sila ay nalulungkot. So yan ang mga munapikon. Katulad na nangyayari sa Madina. Alam natin yung mga kwento sa Madina ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sila natutuwa kapag ang mga Muslim ay nagtatagumpay. At wala silang gawin kundi wala silang ginawa kundi laitin, hamakin ang mga Muslim. Minsan mas matindi pa sa mga kupar. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'siyun kad kafartum ba'da imanikum. Nakatulad ng mga munapiko nung Battle of Tabuk, ang mga nilalait nila, binibiro nila ang Quran, ang propeta at ang mga Muslim na mga believer, ang mga salihin. At wala silang ginawa kundi magsalita ng hindi maganda sa mga Muslim habang sila ay kasama pa nga sila sa Battle of Tabuk. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum. Panghuli ay ang kung ano nabanggit dito sa aya, jihad al-kufar. O yung kital upang labanan ang mga kafir. Ang hindi mga Muslim. At ito ang pinakamataas na antas ng jihad na talagang kinakailangan sa isang Muslim na hanggat maaari, huwag niya itong alin sa kanyang puso at isipan. Dahil ang jihad ay kabilang sa katuruan ng Islam. Na sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasanamuhu, ito ay tinawag na ito ay pinakamataas na, kumbaga sa ng pinakamataas na level, antas ng tatawo. Ang tinutukoy dito ay yung tatawo o voluntary na kabutihan na ginagawa ng isang Muslim. So pagkatapos sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala sa tafsir, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. So ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa una itong marhala na ito na pinahintulutan ng Propeta Muhammad ng Allah subhanahu wa ta'ala, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga mu'min na sila ay makipagdigma o makipaglaban fi sabilillah. So dito ang sabilillah unang-una pidinihi sa kanyang din, pisyar'ihi na ang ating pakikipagdigma ay para sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala, naayon sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ating pakikipagdigma naayon sa syariah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko ano lamang maisip natin. Ayon sa syariah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga rito ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah sa kanyang tafsir, liajlihi fasabilillah subhanahu wa ta'ala yatanawal ad-din wa an yakuna al-qital fi hudud ad-din. Na ibig sabihin naaayon sa katuruan ng din ng Islam. Wa ala wajhil masruq. Kung ito ano ang pinahintulot sa walillah wahda, ito ay para sa Allah lamang. Kaya ito ay pahuwa yatadamman al-ikhlas. At ang unang-unang tinutukoy dito ay ang ikhlas ng isang Muslim talaga. Sikapin niya kapag dumating sa kanya ang pakikipagdigma na walang anumang uri ng layunin kundi lamang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nga rito, fi sabilillah. Fi sabilillah. Kaya nang tanongin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino yung mujahidin o sino yung syahid, yung bang matapang, yung ano, sabi ng Propeta, yung ang kanyang layon ay itaas ang pangalan, ang kalimatul lahi ulya, yung ang tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya dito sa ang tinutukoy dito, fi sabilillah, included dito, kasama dito ang ikhlas at saka mutaba sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kailangan pamaraan natin ang ating pakikipagdigma o pakikipaglaban. Hindi lamang tayo ay sincere, kailangan ayon sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos dito sa unang ayat, alladina yuqatilunakum. So nung muna, ang tinutukoy dito ay labanan ninyo, makipagdigma kayo sa mga taong kayo ay nilalabanan o kayo ay kanilang nilalabanan, nakikipagdigma sa inyo. Yung mga taong alladina yuqatilunakum, ang tinutukoy dito yung unang stage sa pakikipagjihad ng mga Muslim. Na sila ay kasi nung una, hindi sila pinapahintulutang lumaban. Pero nung dumating na ang aya na ito, pinahintulutan na silang lumaban, ipagtanggol ang kalang sarili.
Hindi ibig sabihin dito na ang mga Muslim ay allowed lamang sa ipagtanggol. Hindi. Ang Islam, ang jihad, dipa at saka talab. Hindi katulad sinasabi ng iba, ang Islam ay to depend lamang. Hindi. Ang Islam, depende sa panahon at saka sa kudra ng mga Muslim. Sa kanilang kakayahan. Nung bago pa lamang ang mga Muslim sa Madina, so sila ay pinahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na paglabang at ipagtanggol ang kanilang sarili. Doon sa mga taong lumalaban sa kanila. So hindi rito kasama nung unang stage yung mga hindi lumalaban sa kanila. Ito ang tinutukoy dito sa aya na ito. Kaya lang ito ay may mga ulama nagsasabi ito ay mansuk ng aya 9 surah At-Taubah na aya na 36 na talagang pinahintulutan na ang lahat ng uri ng jihad at dipa at saka jihad at talab. Yung depend ng sarili at saka tayo ay umatake o pumunta sa mga upang i-spread ng Islam sa pamamagitan ng jihad. Kung tayo ay merong kudwa o kuwa, kung tayo merong kakayahan. Kapag na-meet natin ang lahat ng mga kondisyon. Pagkatapos sabi rito na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ta'tadu. So wag kayong ibig sabihin ng ta'tadu, wag kayong magmalabis, wag kayong lumampas sa hudud o sa boundary ng katuruan kung anong, wag kayong mag-transgress o lumampas kung anong limit sa inyo. So ang tinutukoy ditong natawag nating transgression o paglampas o paglabag sa batas ng jihad o ng kital ay dalawa. Una, at ito'y makikita natin sa tafsir. Hindi ito aking ito ay akwal ng mga ulama, ng mga pupassiron at saka ng mga pukaha. Hindi na ng mga nagsasalita ng Kailangan dito talagang tignan natin ang saying ng mga ulama tungkol sa lahat ng aya sa Quran. Halimbawa, Baqarah, Nisa, Anfal, Taubat, lahat ng mga ayat ng jihad. Lahat ng mga ahadith tungkol sa magasi o sa jihad, sa kital, sa pakipagdigma, kung ano bang akwal ng mga ulama nung una pang panahon hanggang ngayon. Hindi yung mga lecturer, tinutukoy natin dito akwal ng mga ulama para talagang magabayan tayo ano ba ang tamang pangmaraan sa pag-intindi ng bab ng jihad o ng kital. So, wala ta'tadu. Una, dalawa ang tinutukoy natin ditong paglabag. Una, paglabag sa hukuk ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang hukuk ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa jihad? Ano ang hukuk ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa jihad? Na lahat ng kanyang mga pinagbabawal dapat sundin natin. Kung anong pinagbabawal na sa jihad, ang kanyang utos sa jihad, sundin. At kasama dito yung tinatawag nating hindi pakikipagdigma sa awqat o sa zaman ng Muharram o ng haram. May mga nabanggit sa Quran na ang pakikipagdigma sa time ng haram, ito ay malaking kasalanan. Hindi pinapahintulot ang pakikipagdigma sa time ng halimbawa sa Dulqa'dah, Dulhijjah, Muharram at saka sa Rajab. 4 na buwan ng Muharram o haram, 4 na buwan. Isa yan. Pangalawa, yun naman karapatan ng mga tao na ating kakalabanin sa digmaan. Yung mga kapirin. At ang tinutukoy dito ay ang mga kapir. Hindi dito kasama ang Muslim. Tatandaan natin. Ang mga Muslim hindi kasama sa ating kalabanin o makikipagdigma tayo sa kapatid na Muslim lang. Hindi dito kasama ang Muslim. Ang tinutukoy dito, kital o pakikipagdigma sa mga kupar. Kaya yung mga nangyayari ngayon, minsan may mga ng pakikipaglaban, minsan na ang lagi naglalaban Muslim. Sa kagagawa ng mga ahlul fitna, ng mga tao nagbibigay ng syubuhat sa din, na hindi nagkumukonsulta sa mga ulama, hindi tinitingnan kung ano ba ang batas sa Islam. Hindi tinitingnan lahat ng ayat sa Quran. So una dito, hukuk ng maging mga kupar. May hukuk. Na nabanggit sa atin ang Allah. Dito sa ayat na ito, iba pang ayat sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, ang mga Muslim hindi kasama dito.
ito'y tatandaan natin, hindi kasama na digmain ang mga Muslim, haram na makipaglaban sa kapatid nating Muslim. So dito, nabanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala at nabanggit sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino, ano ang karapatan ng mga taong ating aatakihin. Una, isa sa ng jihad. Bago tayo mag-jihad, kailangan muna nating dawahan o i-convey ang message sa mga tao o bansa na ating atakihin. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago pumunta ang mga army, maging sa mga lalaki, mga bansa, yan isinulatan niya ang mga leader. Si Herakla, yung mga leader ng Persia, ng Egypt, at mga, alam natin yan. Alam natin yan. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay mag-uutos ng jihad, pinagbabawal niya talaga sa tao ang mga bagay. Halimbawa, yung una, pagpatay ng mga babae. Pagpatay ng mga kabataan, ng mga bata. Ng mga sibyan, sibyan, ng mga syuyuk, ng mga matatanda. Ng mga rohban. Ng mga religious na tao na sumasamba, hindi sumasali sa digmaan. Sa kanilang sawami o yung lugar ng place of worship na sila ay sumasamba, hindi yan kasali. Hindi dapat patayin yung mga tao. Yan ay maliwanag sa hadith. Yan ay maliwanag sa hadith, sa Sahih Bukhari, sa Muslim, sa mga kutub ng hadith, nandyan yan at babasahin natin yan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Propeta, na ang isang Muslim, sabi ng Propeta, kapag isusugo niya ang mga leader at ang mga Muslim o mga army sa digma, sabi rito, ida amara amiran ala jaysh aw sariya aw sahu bikassatihi. So ang Propeta, kapag siya magsusugo ng army, binibigyan niya ng payong leader na commander ng army, amir ng army. Ibig sabihin, maging ang army may leader, may commander, may kaid o may leader, at ang nagpapayo yung pinakapinuro ng bansa. May leader ang army, may commander, may amir ang army. Sabi nito, ida amara amiran, sabi sa Sahih Muslim, o kapag siya ay magbibigay ng utos sa leader ng army, alal jaysh, o sariya, o grupo ng mga sundalo, aw sahu pi kasatihi, bitakwallah. Unang-unang prayo ng Propeta, kayo ay magkaroon ng takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ma'ahu minal muslimin khairan. At yung mga kasama niya mga army, unang-unang binibigyan niya ng payong kanang commander o amir. Tumakal, sabi dito, ugsu biismillah, subhanallah. Humayo kayo, makipagdigma kayo. Actually, ibig sabihin ng salitang gaswa, literally, sila tinatranslate nila ay sakupin ninyo o invade ninyo o labanan ninyo. Ito ang ibig sabihin ng salitang gaswa. Pero ibig sabihin dito, kayo ay makipagdigma biismillah sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang unang-una sa lahat. Huwag natin kalilimutan palagi kahit na gaano tayo kalakas, gaano tayo katapang, huwag natin kalilimutan na humayo tayo. Lahat ng gawain natin, banggitin natin ang pangalan. Sabi dito, ugsu biismillah. Pagkatapos, fi sabilillah. Fi sabilillah. Yan lagi ang mga ayat ng Quran. Itong ayat na binabasa natin, sabi rito, waqatilu fi sabilillah. Fi sabilillah. Ibig sabihin talaga dito, sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala, at saka ayon sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sabilillah. Qatilu man kafara billah. Ito ang una. Ibig sabihin nito ay patayin ninyo. Talaga ang digmaan, ang pinakagaya ng digmaan talaga, pakikipaglaban kapag hindi sila sumuko, ay talagang hahantong sa patayan. Qatilu, o labanan ninyo, o patayin ninyo yung mga hindi naniniwala. Man kafara billah. Agsu, sabi dito ng Propeta, sa agsu, wala taglo, huwag kayong magnakaw, wala tagdiru, huwag kayong manira, huwag nyo sirain ang inyong kasunduan sa sino man inyong kaaway, o sa inyong papasukin. Wala tamtulo, wala taqtulu walidan,
At wag, kapag may napatay na kayo, namatay na mga kalaban ninyo, wag ninyong yung ginagawa pa ng iba, talagang parang sinisira yung katawan, binubuksan yung kinukuha yung puso, hindi yan. Ito ang sinasabi dito na wala tang tulo. Wala tuktulu walidan, wag niyong patayin ang mga bata. Sa ibang mga riwaya, imra'a, suyuk, rohban, katulad na nabanggit ko kanina, napakaraming mga hadith tungkol dyan na pagbabawal ng pagpatay o pagdamay ng mga walang kinalaman sa digmaan. Walang kinalaman sa digmaan. Ito ang batas ng Islam. Ito ang batas ng Islam. Kaya sabi dito, ito ang tinutukoy dito, wala ta'tadu. Huwag kayong lumabag, huwag kayong mag-transgress. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Katotohanan, hindi minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lumalabag sa katuruan. Lumalabag sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lumalabag sa batas ng digmaan dahil masisira ang Islam. Masisira ang Islam. Ang Islam, ito yung dinur rahmah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, in-establish niya ang Islam sa kitab at sa sunnah, at ito ay pinatupad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahma sa mga kaaway ng Islam. Upang sila ay sagipin sa impyernong apoy at dalhin sila sa pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay iligtas sa impyerno at sila ay para makapasok sa paraiso. Ito ang jihad para alisin ang tao sa pagsamba sa wad na Diyos. Ito ang una-una. At makikita natin ang ayat tungkol dyan. Diyan sabi dito, Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Sumunod na aya, وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ تُقَاتِلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, waqtuluhum haythu taqibtumuhum. So, ang mga Muslim, yung mga tao talaga na pinagbabawalan ang mga Muslim na i-practice nila ang kanilang Islam noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at talagang kinakalaban nila ang mga Muslim. So, ang tinuturo, kalabanin nyo sila o patayin nyo sila kahit saan nyo, ang tinuturo, taqibtumuhum ay makan. Kahit saan lugar sila naroon, sila ay inyong labanan o patayin. Ang tinutukoy dito na tinutukoy sa oras ng labanan. Hindi ibig sabihin, paintindihin natin itong aya, kahit saan sila naroon, ang mga kafir, patayin natin. Hindi yan ibig sabihin dito. Ito ay sa oras ng labanan. Ito sa oras ng labanan. Huwag tayo makukumpuse sa hadith, sa aya. Wa akhrijuhum min haythu akhrajukum. At palayasin nyo sila o palabasin din nyo sila sa lugar kung saan kayo pinapalabas. So halimbawa, nung panahon na ito sa Makkah, na pinapaalis ang mga Muslim sa Makkah, so sila ay talagang lumaban sila at hindi sila pumayag na umalis sa kalang lugar at pinaalis sila yung mga kalaban, nakaabot na ng kanilang makakaya. So ito rin, halimbawa, sa isang lugar, sa lugar ng mga Muslim, na tayo ay Muslim, kapag tayo ipinasok talaga ng ating mga kaaway, hindi talaga maaari na ang mga Muslim ay umalis. Di ba alimang mamatay na ako kaysa naman sa ako ay paalisin at mawala ang Islam doon sa aking lugar. Ito ang tinutukoy dito. Kapag tayo ay pinasok talaga, tungkulin ng lahat ng mga Muslim, ito ay part A sa lahat ng Muslim na labanan natin ang ating mga kaaway. At huwag nating pahintulutan na ang ating din ng Islam na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay palitan nila ng kupor o ng shirk. Na sila ang manatili doon sa lugar na yun, sa lupain na yun, upang i-practice nila ang kalapastanganan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, wag natin sila. Hanggat ba, labanan natin sila, manatili tayo doon, at kung magagawa na, talagang palayasin natin sila sa lugar. Kaya sabi nga ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah sa kanyang paliwanag nitong aya na ito, sabi niya, ito ang palatandaan na ang mga believer, ang mga Muslim, sila ang may unang-unang may karapatan sa lupa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ard ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi akala na ang tingin sa atin ng mga tao, mga Muslim, tayo stranger, tayo ay wala tayong karapatan sa lupa, sa daigdig. Ang unang-unang may hukuk o karapatan sa lupa ng Allah subhanahu, sa ard ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga believer. Kaya lalong-lalo na kapag inatake ang ating lugar, dapat talaga ang Muslim
ipaglaban niya ang kanyang din, ang kanyang lupa, ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya at ang kanyang kayamanan. At ilabas nila ang mga kafir sa kanilang lugar hanggat maaari. Pagkatapos sabi dito, wal fitnatu asyaddu minal qatl. At ang fitna ito ay mas malala o worse kaysa sa patayin ang mga kalaban. Patayin o pumatay tayo ng ating kaaway o ng mga kafir. So tinutukoy ditong fitna, kufur, at sabi nga ni Abdullah bin Abbas at sa karamihan sa mga mupasiro na mga tabi'in at saka mga sahaba tabi'in, at tinutukoy dito shirk. Ang fitna o ang shirk ay mas worse kaysa sa pagpatay sa mga kafir. So, di ba alin ang pumatay tayo ng tao kaysa naman ipakalat nila ang kanilang maling unang-unang maling pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipalaganap nila ang kufur at ang mga pasad sa daigdig. At ang unang-unang pasad na yan, ang shirk at saka kufur at lahat ng mga matataas na uri ng kasalanan. So ito ang dito na ang fitna ayon sa pananaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang shirk, ang kufur at lahat ng uri ng maasi o kasalanan o pasad. Minsan, alam natin na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala napakahalaga sa Islam sa atin na pinagbabawalan talaga tayong kumitil ng buhay. Dahil kung tayo ay makapagligtas ng isang buhay, parang niligtas natin ang buong sangkatauhan. At ganoon din, ang pumatay ng isang believer, ang talagang mutaammidan, ang kanyang gantimpala, ang kanyang kaparusahan ay impyernong apoy, at siya isusumpain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nabasa natin yung ayat. Pero dito, kapag ang mga kafir gusto nilang alisin ang Islam, gusto nilang alisin ang tauhid, ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at gusto nilang ipalit ang kufur at shirk, dapat ang Muslim mas makabubuti na talagang labanan natin sila hanggang mapatay natin sila, dahil dapat wag natin, hindi pinapahintulutan, hindi kinalulugudan ng Allah ang shirk at kufur sa lupa. Sa lupa. May exempted, sabi rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqtul indal masjidil haram. Indal masjidil haram. So, katulad na nabanggit ko kanina, may mga muharram na awqat o zaman. Katulad na nabanggit natin kanina, na nabanggit sa Quran at sa Sunnah. Ganon din ang Masjid al-Haram, lalong-lalo na. Pinagbabawal dito ang labanan o digmaan. Maglaban, makipaglaban. Ito man ay maliit na uri. Lalong-lalo sa loob ng Masjid al-Haram. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya lamang ang pinahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sabi nga ng Propeta, na siya lamang ang pinahintulutan, hindi ito pinahintulot sa iba. At binigyan siya ng panahon magmula lamang sa Fajar hanggang Asr. At alam natin yung time na yun, sa araw. Oras lamang ang binigay sa kanya. At pagkatapos ng masakop ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Makkah, ito ay binalik sa pagiging haram. Ang pakikipaglaban sa Masjid al-Haram. So lalong-lalo na mauuna tayo makikipag-away doon o makikipaglaban doon. May nag-translate ng diyan, at tawag doon, huwag kayo mauna sa gulo. Hindi ang tama yung salitang gulo. Tutuko diyan ay digmaan. Hindi magulo ang mga Muslim actually. Ang mga Muslim hindi tawagin ang mga Muslim ay magulo. Ang mga magulo, kafir yan. Pwede natin. Sila nang gugulo sa atin eh. At kung tingnan natin lahat ang mga lugar na mayroong digmaan, halimbawa, sa Yemen, sa Afghanistan, sa Myanmar, sa lahat ng lugar ng mga Muslim, involved dyan ang mga kafir. Na ang mga kafir, sinusuportahan nila ang mga sinusulsulan nila at binibigyan nila ng mga syubuhat ng mga Muslim para maglaban-laban ang mga kapwa Muslim. At ang mga Muslim naman, dahil sinusunod nila yung mga taong mga ahlul fitna, kasi sila naglalaban-laban. Salip ng kalaban natin, kafir, kalaban natin. Mga Muslim ay naglalaban-laban ngayon. Sa lahat ng lugar ng mga Muslim, yan ay kagagawa ng mga ahlul fitna. Ang Propeta Muhammad sallallahu hindi yan nangyari. Hindi nangyari sa kaya talagang sabi ko nga sa Kitab Al-Fitan, layuan natin yung mga, huwag tayong sasama dyan sa bagay niya. Huwag tayong sasali dyan, huwag tayong sasama. Kita natin ang mga Muslim ngayon, sila naglalaban. So sabi rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Wala tuqatiluhum indal masjid al-haram. Bawal makipaglaban lalo lang sa masjid al-haram sa Makkah. Hatta yuqatilukum fihi. Maliban lamang kung mauna sila. Halimbawa, unahan talaga na pasukin ang Makkah, huwag naman pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinakdaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na, halimbawa, may nakapasok sa Makkah para doon pinapahintulutan tayo na, habi nga rito, hatta maliban lamang yuqatilukum fihi, maliban lamang kung kayo ay labanan o digmain sa Makkah. Pain qatalukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin. Kung kayo ay labanan o digmain o kayo ay atakihin sa Makkah, so pakataluhum, labanan nyo sila. Kadhalika jazaa'ul kafirin. At nung panahon ng Propeta Muhammad, alam natin sila ay malakas. Sila ay may kakayahan na palabasin ang mga tao pumapasok sa Makkah kapag may manggugulo sa Makkah. Halimbawa, alam natin ngayon may mga grupo na na nanggugulo sa loob ng Makkah na nilalagyan ng bomba yung Quran, di ba? May mga pinapatay sa Makkah, yung mga Shia. Alam natin, marami silang ginawa sa Makkah ano. So, talagang karapatan ng mga tao doon, na mga security o mga sundalo, army o pulis na sila talaga ay sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, pain qatalukum faqtuluhum. Sila talaga ay patayin doon sa loob ng Makkah kapag sila ay nag-uumpisa. Sila naman talaga nag-uumpisa. Nakita natin, dami na pinapatay na sibil. Ang pinapatay pala doon, worshipper. Kung pinagbabawalan, patayin yung mga nagdadasal sa mga place of worship na hindi mga Muslim, na ang sinasamba na huwag na Diyos, lalo, ang mga Muslim, aula. Lalo ang mga Muslim. Kaya lang, ano yung mga tao na nagkiklaim na sila yung Muslim, ilalagay pa doon mismo sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala yung bomba o pampasabog at maraming namatay na mga Muslim. So, yan ba ang nagkiklaim na sila ay republika ng sila ay republika ng Islam? Ang target nilang talagang kalabanin, patayin ay mga Muslim. Halimbawa, bakit ang grupo ng mga Arab talagang dinidepensahan nila ang Yemen? Kasi ang mga Shia gusto nilang sakupin ang Yemen. Shia. At ang Shia at mga Yahudi isa lang. Ang Shia at Yahudi, alam natin talaga, yan ay akwal ng mga ulama, na ang founder ng Shia ay Yahud. Si Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Kaya gano'n na lang ang pagkabuhay ng mga Shia sa mga Muslim dahil sila talagang ginagamit na ginawan sila ng mga Yahud na akida na kurapat o akida na hindi talaga Islam na akida. At nasa kanila talaga ang pagkamuhay sa mga Muslim. Allowed sa kanila patayin ng mga Muslim. Allowed sa kanila patayin ng mga Muslim. So dito yung mga ganyan na mga nagkiklaim na Muslim, na pinapatay nila ang mga Muslim, lalong-lalo na sa Masjid al-Haram. So, dapat silang patayin. Allowed silang patayin sa loob ng Masjid al-Haram. Kadhalika jazaa'ul kafirin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang kaparusahan sa mga taong kafir. Kung sila ay nagkiklaim na sila ay Muslim, ang ginagawa nila ay yan ay gawain ng mga kupar. At kung ang mga kupar naman talaga dyan, ito ko dito, mga kafir talaga na wag naman pahintulutan Allah subhanahu wa ta'ala na makarating sila dyan. Sabi na Allah subhanahu, yan ay kaparusahan sa mga taong kafir. So yan ang natin, yan ang unang martaba. Inshallah ay magbe-break tayo sa Bukhari. Babalikan natin yung dalawang ayat inshallah. Para hanggang dito lang muna. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.